yung binabayad sa akin na 1,000 plus a week. So doon ko kinukuha, binabudget ko para may pagdating ng panahon, pagdating ng draw dating babayad na. So makabayad ka ng para sa motor. Good morning sa lahat mga kaidol. Isang mapagpalang araw na rin po sa inyong lahat. Unang-una sa lahat mga kaidol, maraming salamat na rin po sa patuloy nyong panonood sa ating mga video na na-upload. Yung sinabi ko po sa inyo na kahit ano po muna yung may upload natin na video dito mga kaidol. So ayan, time to check dito mga kaidol. Alas 5 ng madaling araw po. Maaga po tayong nagising. Nakapagluto po tayo ng kanin po muna mga kaidol. So wala po tayong ulam kasi hindi tayo nakapamasada kahapon. Medyo umulan dito kahapon mga kaidol, kaya yun ang hirap sa pamamasada mga kaidol. Pag umuulan, yan, hindi tayo makalabas, hindi tayo makahanap ng pera. So ngayon mga kaidol, walang pang ano yung mga bata. So ang gagawin po natin, so ayan, hanap tayo ng paraan. So may kunting tindahan naman po yung nanay ko, so doon tayo muna uutang mga kaidol. Babayaran na natin mamaya pag may income po tayo sa Saturday, kasi yun po ang ano sa akin. So ayan, shout out po muna tayo mga kaidol. Shout out kay Daryl from Davao City. Shout out kay Tatay Vlog. So shout out kay Idol Erlinda Balatukan. Shout out na rin po kay Idol Lidros, Mami Sky, Saidam Jacob, Jing Rosales, shout out Ninit Galvis, Ma'am Lynn Hugo, shout out ma'am, maraming salamat po. Nurusman, shout out Fit Alan Rookie, shout out. Shout out na rin kay kay Idol Rains Sibunga. Maraming salamat po Idol sa iyong suporta, sa iyong patuloy na pagsubaybay sa aking mga video. Shout out na rin po diyan sa kasama yung mga trabahante mo sa iyong pinagtrabahuan. So ayan mga kaidol, so sa mga kapatid nating Muslim dyan, magandang umaga sa inyong lahat dyan. Assalamualaikum po sa inyong lahat, sa ating mga kapatid na Muslim. Thank you so much sa inyong patuloy na panonood. So ayan mga kaidol, doon po ay nakita po ninyo yung bahay dati na tinitirhan ko. Yan, nagiba na po. So i-update lang po, mag-update lang po ako sa inyo dito sa bagong tinitirhan ko. Maraming salamat po. At ako po ay lumipat ng tirahan at medyo malapit-lapit na kay nanay. So kasi matanda na po yung nanay at tatay namin, kailangan mamonitor ko yung kalagayan nila. Kasi may sakit naman po si tatay, kaya mas mabuti yung may anak na malapit dito sa kanya para matignan natin yung kalagayan nila, ma-monitor po natin sila mga kaidol sa kanilang kalagayan, para kung sakali man di natin alam yung mga pangyayari, ay andito lang naman tayo, palaging nakasubaybay rin sa mga magulang natin. So alam naman po natin na basta magulang natin, handa po nating suportahan sa anumang hirap ng buhay, o kung may tulong tayo sa ating mga magulang ay tutulungan natin. So hindi man sa palaging sa financial, sa mga na bagay, at least hindi natin yung magulang natin. Mahirap na po talaga na pag malayo tayo sa ating mga magulang. So yan, maraming salamat po sa inyo lahat. So andun na po yung bahay ni nanay mga kaidol. So puntahan natin ngayon, titignan natin kung pautangin ba tayo ng pangulam ng mga bata, para may ulam yung mga bata. So ayan, maraming salamat po sa inyong lahat mga kaidol. God bless po sa inyong lahat. So ayan, puntahan ko si nanay kasi malapit na po mga kaidol, mga 15 meters mula dito
Hanggang doon, tingnan natin kung gising na ba si nanay, no? Para maano natin siya. So, ayan, abangan yung mga kaidol, no? Maraming salamat. Pagkatapos nito, no, balik naman po tayo sa trabaho. So, ayan, punta tayo kay nanay, mga kaidol. So, yung bahay ni nanay, mga kaidol. Ayan, malapit na po yan, mga kaidol. So, titignan natin. So, ayan. Medyo madilim pa dito, mga kaidol, kasi alas 5 pa naman. So, punta tayo kay nanay. So, iba-vlog ko lang po ito, mga kaidol, no? Kasi wala po tayong pang-upload sa YouTube. Sayang naman po. So, parang hindi pagising yung nanay, mga kaidol. Parang tulog bata. So, andito na rin po si mga kaidol. Andito rin nakatira yung anak ni Raya. Si Rigor, para may katulong sila. Parang hindi pagising. Eh. Ma? Ayo. Ha? Ano sabi ka day? So, gising na pala si mama, mga kaidol. So, mingaw pa malaging kuhan lagi, abuhan lagi. Mingaw pa malaging abuhan. So, kagigising lang yung nanay, mga kaidol, no? Wala pang, no? Kasi, medyo iba yung boses ng nanay kasi ang trabaho. Sabi na kung kinikuhan? Ngapi na ka ba? Ha? Trabaho ng inahan ninyo. Wala ka ano si Prime Day? Oo, hindi ko nabutan si Prime. Kahapon mga kaidol na nag-busy tayo. So, ang ugali kasi ni mama, mga kaidol, kung mag-utang ka sa kanyang tindahan kung wala pang buhay na mano. So, yun ang nakasanayan ng mga matatanda. So, sinunod rin ni mama. Ayaw talaga mag-utang ni mama kung wala pang buhay na mano kasi yun po ang ng mga matatanda ba. So, yan, hintay tayo na may makabili. So, may makabili na una pang buhay na mano bago tayo makautang sa kanyang maliit na tindahan. Yung tindahan na kunti na mga kaidol, yun lang po yung kinukunan nila ng pagkain sa araw-araw. Lahat ng ginagastos dito, doon po niya kinukuha. Pinag-ano-ano lang po niya yung tindahan niya para medyo lumago ng kunti. So, yan, kunting tindahan ni mama. Umutang na kung mukuan ba? Itlog, pero wala may binamano. Unya lang siguro. May binamano. O, kunting tindahan ni mama, mga kaidol. Yan lang po yung pinagkukunan niya. Tsaka, yung ni tatay, kahit may sakit, na rin po, may kunting siya dito. Andito na rin so dito namin inilagay si Rigor, mga kaidol, kasi para kung busy ako sa pagmamasada, at least may katulong naman po sila dito. May kasama si mama dito para umalalay sa kanila. So, antay tayo ng ilang mga kaidol, no? Kasi hindi talaga magpapautang si mama pag walang binamano. Yun talaga yung nakasanayan mula nung mga ninuno pa hanggang ngayon, dala-dala pa rin ni mama. Ayun ang pinaniniwalaan nila. So, hindi tayo makaano. Tindahan ni mama. Ayan, matanda na yan, mga kaidol, pero ginagawa niya. Gano talaga yan. Ayaw niya talaga yan sa yung medyo maano na bahay, yung hindi yung malinis.
So ayaw talaga niyan. Isang ano talaga sa kanya yan. Magagalit talaga siya yan pag ano. Kaya kami mga ka-idol, sa totoo lang, lahat kami magkakapatid ay tinuruan talaga niya kami kung paano maglinis ng bahay, gawaing bahay. Kaya medyo mga ka-idol, kahit papaano mahirap lang kami, ay medyo may natutunan kami sa mga gawaing bahay. So mga ka-idol, yung dati sinasabi ni mama nga dati, 7 years pa lang daw ako noon, marunong na daw ako magluto ng kasi mahilig kasi ako sa pagluluto mga ka-idol. Yung tinitignan yung ginagawa, tapos itatry kong magluto para matuto ako. So yun ang sabi ni mama. Kaya magagalit talaga si mama pag pag ikaw ay malaki na, tapos wala kang natutunan sa pagluluto. Yan, magagalit talaga yan. Pero sa kanya yan, hindi ako nang damay ng ibang tao. Kasi yun ang yung sa sinaunang panahon, kailangan may mga natutunan ka para at least pagdating ng panahon, kung ikaw ay may sariling pamilya, ayan, marunong ka na sa mga gawain sa mga gawaing bahay. So ganito ka yung nanay namin, mga ka-idol, nanay tatay namin. So at saka sa kung may sa mga hindi pa po nakakaalam kung bakit magkaiba kami ng apelyido ni Efraim, magkapatid kami. So yung sasabihin ko sa inyo, mga ka-idol, iba kasi yung kapatid ko, mga ka-idol. Iba kasi yung tatay ko. So yung tatay ko, mga ka-idol, yung kwento ni nanay sa akin, yun, yung mula pagpanganak niya, pa lang daw ako, 9 days. So yun ang sabi, nakakalungkot isipin, mga ka-idol, kasi hindi ko nakita yung totoong tatay ko, mga ka-idol, no? So 9 days mula pagpanganak ng nanay ko, tapos ayan, namatay yung tatay ko. So ayan, sa hirap ng buhay, kasi solo parent, tapos may inalagaan ako, yung mga ka-idol. So kailangan talaga may katuwang sa buhay. Ayan, nagkita sila ng tatay ni Efraim, yung papa ko na rin. Ayun, siya yung parang ako, mga ka-idol, na tunay na ama na kumalinga sa amin. So hindi naman sa mga ka-idol, kasi tinuturing naman ako na tunay na anak. So walang pinagkaiba doon, pantay-pantay yung pagdala sa amin. Kaya sobra yung pasasalamat ng mga ka-idol sa kanila. So si Prime, iba yung apelyido kasi iba yung tatay niya. Iba rin sa akin kasi iba yung tatay ko. So wala na po yung totoong tatay ko, mga ka-idol. So yan po yung history namin ni Prime. Buti na lang nakasama kami ulit, mga ka-idol, no? So ayan po ang katotohanan. Kasi may nagtanong sa akin kung bakit iba yung apelyido ni Prime. So bakit daw iba sa akin. So siyempre, pag iba yung tatay, iba rin yung apelyido. So magkaiba kami ni Efraim. Magkapatid lang kami ni Efraim, mga ka-idol, sa ina. So sa ama, hindi po. So dito si Rigor, mga ka-idol, para may katulong si nanay at tatay. So ayan, kahit pila na kayo mong edad, ma? So yung edad ni mama, mga ka-idol, 68 years old. Pero hindi yan gigising na sisikatan ng araw. Kailangan magising yan na siya yung una na nakaano dito sa nauna na sumikat sa araw. So yun ang mga kasanayang pag-ugali ng mga natutunan ng mga sinaunang panahon, na kailangan gumising ng maaga para maraming mga gawain na matapos ng maaga pa. Kasi napakasarap, mga ka-idol, na may magawa ka ng trabaho na hindi ka pa sisikatan ng araw. Kasi hindi para bang Tagalog dun sa yung sa tapulan, mga ka-idol. Pag mayroong araw na mainit na talagang parang ayaw mo nang kumilos. Kaya yung sinanay, maaga pa yan, nagwawalis na, mga ka-idol. So 68 years old si nanay.
sa awa naman ng ating nasa itaas ay makisig pa rin yung katawan. Ano pa rin. So, hindi talaga yan gigising ng may araw na. Kailangan magising yan alas 4 or alas 3. Yun po ang gising ni nanay. Ang kaso lang mga kaidol, pag may kailangan kas kanyang tindahan, tapos wala pang buunang bumibili, ay ayaw ka talaga niyang bigyan kahit anak ka pa. So, ang sa kanya talaga, pag mayroong nakabili na, ayan, pwede ka nang umutang. So, basta may buhay naman, yun po ang nasanayan. Yung mga sanyaw ng panahon pa, yun po ang kwento sa amin ni nanay. Kailangan talaga may buhay naman, yung pang-starting ba sa araw na ito. So, ayan, naging busy na po sila. So, ano ma? So, kung itanong yung mga kaidol, medyo na talaga, malapit na lang talaga ako sa bahay ni nanay kasi para may makasama sila. Yan, lumipat ako ng tirahan. I-update lang sa inyo mga kaidol. Siguro susunod nito na video kung ano yung namin. Kape. Nagkape na si nanay. Walang tinapay? Wala. Bota nga, kurugit itlog ha? Udah mga bata ba? Ako, pinipalit po. Wala pa palit? Hulat kita ng mga kaidol na ay mo palit. Kape. Kay paraboy na mano ba? So, makikikape na rin ako kay nanay mga kaidol kasi wala naman akong kape doon. Hindi ako nakabili kahapon. Umuulan naman. So, yan o. So, baka magtaka kayo, andito yung anak ni Ryan, dito si Rigor. So, itong kape ni nanay mga kaidol, hindi talaga to pinapainom namin ng yung puro kape lang. Kailangan talaga may halong gatas kasi may sakit po sa puso si nanay. So, hindi pwede sa kanya yung puro kape. Kailangan may halong gatas. So, yun po ang So, si Prime talaga yung nagbibigay ng panggatas ni mama. Mapait. Ayaw magparami ng asukal si mama mga kaidol kasi iwas na rin sa diabetes. Ara. Oh. So, ito ring may sakit. Si Papa hindi pa nakatuwang-wang pa sa loob ng kulambo. Sakit daw ni mama mga kaidol. Love heart. Sabi na ko kining kuan ba? Kining mana kakining kuan kay way sudah mga bata lagi way kuan ba? Itlog ba? Ayun na nga wapay buy naman Piso-piso. Wala ko, ako yung piso-piso bitaw ko kabiyahe gahapon kay ulan. Ya, sabado pa man atong kuan. Wala ko mabtan na si Prime Brig gahapon. Ang sa orasan na nila eh. Alas 4? So sa'yo rin si Prime kahapon mga kaidol ni Anhi. Maaga si Prime nakapunta dito tapos ako nabisi naman sa hatid sundo ng mga bata. Doon lang tayo umaasa sa pamamasada tapos yung hatid sundo. Doon lang tayo kumukuha kasi kailangan talaga magsikap mga kaidol kasi yung motor na ginagamit ko ay utang yun, hulug-hulugan yun buwan-buwan. So medyo sa bulsa yun kasi 3,000 plus yung monthly. So yung binabayad sa akin na 1,000 plus a week, so doon ko kinukuha, binabudget ko para may pagdating ng panahon, pagdating ng draw date babayad na. So makabayad ka ng para sa motor. Tis-tis lang mga kaidol, no? So mahaba pa yung lalatasin natin dyan sa motor na yan kasi
3 taon mo yan babayaran. Hindi pa natin alam kung mabayaran mo ba lahat yan o hindi, kasi hindi natin hawak yung panahon. So, ang inihiling natin yan, sana malakas tayo palagi, makapag-ano tayo ng tuloy tayo sa ating trabaho, pamamasada. Yung nakapahirap lang sa pamamasada mga kaidol kasi pag umuulan, ayan, wala ka talagang kita. Yun po yung pamamasada. Pag umiinit na naman, tapos ang daming mga doon sa kalsada, iiwas ka naman talaga doon kasi pag hindi ka kumpleto, ayan, iiwas ka sa mga balaod trapiko. So, pag mahuli ka, ang lalaki ng multa. So, pag wala yung rehistro yung motor mo, ayan, malaki talaga, walang side mirror, ganun. Pag kumpleto ka, wala talaga. So, mahirap talaga mga kaidol ng buhay, pero laban lang. So, ayan mga kaidol, no? Hindi na natin patatasin yung video natin. At least may maano tayo. Tapos nasabi ko sa inyo kung update. Okay naman po sila dito. So, susunod nating update yung tinitiran ko. Baka mutaka kayo kasi malapit na rin po ako sa bahay ni Nanay. So, God bless po sa inyong lahat mga kaidol. Luzon, Visayas, Mindanao, sa lahat po nanonood ng aking mga video. Thank you so much. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe po sa aking channel Bird Strike TV, at saka pakipindot na rin po ng notification bell para updated kayo sa lahat ng video. Paki-like and share na po mga kaidol sa ating video, malaking tulong na po yung galbis po sa ating lahat mga kaidol, lalong-lalo na po sa mga OFW natin na kumakayod para sa pamilya. Ingat po kayo palagi, maraming salamat po sa inyong lahat.